beloved Boss Mike Cervera. Ano ng tinaguriang Nako mga kababayan ko. Eto ha, makinig kayo maigi. Pakinggan nyo maigi. Baka madamay na naman si Martin dito. Eto na ha. Huwag naman sana Lord, huwag nyong ipahintulot. Eto na ha. Pasok! tinakot umano ng tinaguriang flood control king na si Curly Discaya ang ilang miyembro ng Kamara na isasama ang kanilang mga pangalan sa isang ledger. Yan daw ay kung hindi sila magbabayad ng utang mula sa advance payment ng nabulilyasong proyekto. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Sa isang radio interview, sinabi ni Lacson na aabot sa milyon-milyong piso ang hinihingi ng Discaya Patriarch sa mga batas para burahin ang kanilang pangalan sa listahan. May ganon. Blackmail mga kababayan. Tapos ang mga DPWH official at regional directors Pati mga taga-DPWH, yari kayo! na hinuhukutan din ng aabot sa 30 to 40 million pesos. Nako, grabing pera. Ang mga advance na ito ay kinuha ng mga kongresista habang nasa National Expenditure Program pa lamang ang proyekto. Grabing maka-advance mga kababayan. At hindi natuloy ng pumutok ang flood control issue. Biro ni Lacson, dapat ay charge to experience na lang sa mga mambabatas ang proyektong hindi natuloy dahil sumugal sila na mapupunta. Sumugal sila na mapupunta kay Discaya. Ngayon, mga kababayan ko, eto na nga, kasi kalakaran talaga yan. Hindi man sabihin, hindi man aminin ng mga buhayang congressman, ganyan talaga kalakaran nyo. Di ba? Sa totoo lang, mga kababayan, kung may matinuman dyan, nako, ewan ko na lang. Baka hindi nyo na mabilang sa isang kamay ninyo. Di ba? Eto na mga kababayan ko. Yung lakad kasi nila, mga kababayan ko, sinisigurado na nila. Yung pong proyekto, gusto nila makuha agad yung kita. Alam nyo yung kita, mga kababayan ko? Alam nyo yung kita? Yung po yung bibigay ko sa iyo yung proyekto sa contractor. Tinutukoy ko, parang sila Discaya. Ibibigay nila yung kontrata sa kanya, sisiguraduhin. Kumbaga mga kababayan ko, binenta na nila kasama kaluluwa. Kakamal yan mga kababayan kung halimbawa daang milyon yung pong proyekto nasa 25 to 50% yung kinukuha. Ganon sila kalala. Kaya nga mga kababayan, wag na kayong magtataka kung maraming nadidiscover ngayon sa pamamagitan ni Pangulong Bongbong. Nadidiscover yung mga substandard na mga proyekto na pinaggagawa nila. Bakit ho? Bumababa ang kalidad ng proyekto kasi tinitipid ng kontraktor para kumita rin siya. Kaya kapag hindi na ho kinaya na kumita, yung kontraktor iiwan na. Kaya wag rin ho kayo magtataka kung bakit yung mga proyekto hindi natatapos. Kita nyo naman, maraming nababalita, hindi pa tapos ang tulay, hindi pa tapos ang kalsada, hindi pa tapos ang flood control, hindi pa tapos yung pong pabahay, hindi pa po tapos yung mga eskwelahan na ginawa nila. Kasi mga kababayan, lahat yan, mga kababayan, kapag sobrang kapal ng mukha ng kandidato, ng congressman, mga kababayan, hindi itutuloy ng contractor yan. Kaya wag na kayong magtaka kung mayroong guni-guni, mayroong ghost project. Kasi sa totoo lang, yung mga magnanakaw ng mga congressman, halos kunin na lahat yung kwarta. Yan. Kaya ang daming ghost project. Bakit? Yung mga congressman na katulad ni Martin. At yung tropa niyang si Salvi ko.
Ganyan ho, mga kababayan, ang ginagawa nila. Halos kunin na nila lahat ang kwarta. Ay, walang natitira, mga kababayan ko. Kaya marami, ghost project. Yung po yung mga congressman na sobrang kapal ng mga muka. Alam nyo, minsan maiintindihan natin. Oo, kung kukuha sila ng kukurot ba dun sa budget kahit masama. Halimbawa ho, mga kababayan, 100 milyon ang proyekto. Abay, kumurot man lang kayo ng kahit 1 milyon, baka katanggap-tanggap pa, no? Kahit saan namang bansa, mga kababayan, merong ganyan, may mga SOP. Kasi ganyan, dyan sila kumikita. Kaya nga halos makipagpatayan yan, manalo lang. Oo, sa halalan. Bakit? Bakit? Saan nila babawiin yung mga binayad sa inyo? Di ba? Saan nila babawiin yung mga pinamimigay nilang bigas? Saan nila babawiin yung mga grocery na mga dumadating kapag ka-eleksyon sa bahay nyo? Di ba? Yan nyo, real talk to. Ganon kasi, mga kababayan ko, tuwan-tuwa tayo kasi may natanggap tayo sa isang kandidato. Hindi nyo alam, abay, libo-libong beses nilang binabawi yung pong pinuhunan nila para makuha nila yung boto nyo. Kaya alam nyo, mga kababayan ko, hindi naman masama na tumanggap. Pero kung magpapatialon ka sa kanilang kagustuhan, papunta yun sa Kumunoy. Alam nyo yung Kumunoy? Eto na yun. Binabaha kayo ng Kumunoy, ng tubig baha. Tao pa mo ha! Tapos sisihin ninyo ang Pangulo? Hindi ba naman kayo mga siraulo? Tignan nyo ang nangyayari sa inyo. Binabaha kayo hanggang ngayon. Nadadamay yung matitinong tao katulad namin dito. Di ba? Ayan, ano nangyari? Dinilubog kayo ng Kumunoy ng baha. Yung mga kalsada ninyo, bako-bako. Sa lugar nyo, puro traffic. Bakit? Hindi pa natatapos ang kalsada, hindi pa natatapos ang tulay. Yan. Kita nyo, isipin nyo maigi. Yan ang problema. Karamihan dyan, mga DDS, bakit kanyo? Eto, meron na naman, mga kababayan. Etong ginagawa ni Sara Duterte, etong siraulong vice presidente, nanunuhol na naman, mga kababayan ko, nanunuhol. Eto, sample, mga kababayan ko, sample, Boss Mike. Ayan, mga kababayan ko, kakasend lang sa akin na ito. Ang alagad at kulto ni Duterte, eto, hindi ko na ipapakita kung sino nag-send. Eto, mga kababayan ko, good EM, si Sara, nag-iikot dito sa amin, nagpapapirma, mga tao, tapos binibigyan ng 10 kilong bigas dito sa San Jose del Monte. Ay, mga taga San Jose del Monte, yan lang ba ang presyo? 10 kilo ng bigas. Take na yan, Alam nyo, mga kababayan ko, sinasamantala na itong lukalukang si Sara Duterte. Di ba alam nyo naman, mga kababayan ko, yung pong kanilang ginagawang pagpapapirma, kapalit, mga kababayan, 10 kilo ng bigas. Ayan, mga kababayan ko, tignan nyo. 10 kilo ng bigas kapalit ng pirma nyo para malikom nila yung hinahangad nila na ilan? 500,000 yata o 50,000? 50,000, nahihirapan pa sila, kailangan pa nilang manuhol at kailangan mayroon pang claim stub. Kita nyo? Mga DDS, ayan, nanonohol si Sara Duterte nyo. Putik na yan, Suhol ng suhol, Talagang double time na. Ano na? One time, big time. Kanyo? Ito ba yung one time, big time na panunuhol ninyo? 10 kilo ng bigas? O subukan nyo pumunta sa bahay ko.
Isasampal ko sa inyo kaban-kaban na bigas. Grabe. Oo, taga San Jose del Monte. Oo, hindi ko naman sinasabing lahat kayo. Oo, pero yung mga tumatanggap, ewan ko na lang, ano. Di ba? Mga kababayan ko, ayan, oo. Mamaya po, abangan nyo sa Vengador ang kabuuan ng kwento na ito. Dahil hindi naman ito yung topic ko rito. Mamaya, lipat tayo sa Vengador. Ano? Tatapikin natin to. Papakita ko yung buong conversation namin. Grabe. Oo. Matindi, mga kababayan. Nag-ala Norman Mangusin. Si Sara Duterte. Ay, Norman, oh. Idol ka pala ni Sara. Sige na. Ipagmalaki mo na. Oo, sabihin mo. Idol ako ni Sara Duterte. Norman Mangusin to Putik ka. Grabe, no? Matitindi talaga itong mga to. Yan po, sa San Jose del Monte. Nag-iikot ang grupo at kulto ng mga Duterte na mamahagi ng 10 kilong bigas kapalit ng perma. Putik. Dito tayo. Bigyan na natin ng reaction nitong si Curly. Ayop po, mga kababayan, ano? Yan, no? Ano ng tinaguriang flood. Ayan, tinatakot na ho, mga kababayan, ni Curly Discaya na isasama sila sa listahan ng mga tumatanggap at kurakot na mga congressman kung hindi nila ibabalik yung pong mga in-advance nila na mga kwarta. Kadami-dami niyan, mga kababayan. Alam naman natin na itong mga Discaya, ito po yung numero 1 ng mga kontratista. Una, si Edwin Gardiola. Ikalawa, ito naman si Curly Discaya at kanyang asawa na di umano ay may ano na. Diba? Na may anong iba. Tapos, mga kababayan ko, yan, anong gusto nyo? Dadamay ko kayo o isosoli nyo pera ko? Putik na yan, mga kababayan, yung pera ng taong bayan, yung pera natin. Ayun, pinag-aagawan. Ninakaw nila tapos nag-aagawan yung congressman at kontratista. Ayop, mga hayop kayo, mga animal. Tao pa mo Diba, mga kababayan, nakakagigil talaga. Itong mga hayop na to, kontratista, congressman, hayop ka, Martin, Alam nyo, pasimuno kasi ang dalawa na yan, Ito, i-connecta natin, mga kababayan. I-connecta natin kung hindi, mga kababayan, kinukonsinti ng nakaraan na House Speaker, yung speaker na mataba dati na nangayayat na. At etong tagagawa ng budget na si Saldico, nakasabay niyang nangayayat na rin. Kung hindi kinonsinte, mga kababayan, hindi mangyayari. Di ba? Kita niyo, mga kababayan ko, nag-a-advance pala yung mga hayop ng mga congressman dyan sa bahay ng mga buhaya ng mga kongresista. Ngayon, magbubulag-bulagan na lamang ba? O magbingi-bingihan na lang ba? Putik na yan. Kahit sino pa kapag ka mali. Kapag ka magnanakaw, magnanakaw. Kapag ka matino. Kapag ka matino, saluduhan nyo. Kapag ka magnanakaw, benggahin natin. Ganon. Tao pa mo Ang problema kasi sa atin, hindi porke kakampi. Akala nyo lang kakampi ng Pangulo. Akala nyo lang kakampi ng Pangulo, tanong nyo pa kay Nyulo. Tao pa mo Pati si Nyulo nadamay tuloy. Putik. Tanong nyo, para malaman ninyo. Tanungin nyo si Nyulo, bakit pa gano'n si Mike Cervera? O alam nun kung saan ako humuhugot.
sinasabi ko sa iyo. Kaya nga, tatawanan lang kayo ng mga yan. Oh, eto na. Pasok! Control King na si Curly Discaya ang Nako. ilang miyembro ng Kamara. Oh, ilang membro ng Kamara. Baka nga lahat nakinabang sa kanya. Diba? Sabi nga nila mga kababayan, si Martin Romualdez ginagamit pa nga ang mga Diskaya para makabili ng bahay dyan sa Forbes Park. Tama, mali. Oh, ngayon, ano na? Sasabihin nyo, hindi, wala pa ring ebidensya. Utik na yan, Isasama ang kanilang mga pangalan sa isang ledger. Nako. Yan daw ay kung hindi sila magbabayad ng utang mula sa advance payment ng nabulilyasyong proyekto. Mula sa advance payment ng nabulilyasyong proyekto, mula nang nadiskubre na itong mga Diskaya ay i-booking mismo ng Pangulo. Sabi ko, i-booking mismo ng Pangulo. Bakit hindi si Martin ang nang-booking dito? Kasama sa Kongreso. Putik, Martin, umamin ka na. Nadadamay ang Pangulo sa'yo. Hindi ka ba nagtataka lahat ng magnanakaw kasama mo sa Kongreso tapos wala kang alam? Putik na. Aktao kamera. Tama ba mga kababayan ko? Sipin nyo maigi. Abay, katabi mo lang. Katabi mo lang. Kasama mo sa Kongreso, kaapiran mo. Lagi mo pa nga kinakamayan yung mga inang-inang yan. Tapos ang sisi kay Pangulo, hindi sa'yo. Sipin nyo maigi, mga kababayan ko. Kung matitinurin yung mga isip nyo, sino ang laging kasama ng mga kongresista na mga kumukulimbat ng kwarta ng pondo natin na pinag-aambagan? Hindi baga kasama ni Martin at siya mismo ang leader dyan, bakit hindi mo alam? Aktao kamera. Tama ba? Dito na tayo. Tuloy! Si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Sa isang radio interview sinabi, Gawin mo akong speaker dyan, lahat ng magnanakaw, ituturo ko. Ay nako, mga kababayan. Diba? Kapag ka ako speaker dyan, kapag ka ako leader, lahat ng mga tauhan ko, alam ko kung sino ang nagnanakaw at hindi. Tapos sasabihin nyo, effective na speaker si Martin? Bakit maraming mga magnanakaw dyan? Bakit hindi nabubuking ni Martin yan? Diba? Bakit hindi mo nabuking kung ikaw mismo ang kanilang leader? Diba? Ako nga, pag tinanong nyo, kung ako leader, alam ko kung sino-sino ang sasagot ko. Tapos sasabihin, effective na leader si Martin. Effective pala. Bakit hindi mo na-discover itong ginagawa ng mga ito? Bakit? Kasi pare-parehas kayo. Aktao kamera. Diba? Tama mali. Sa mga nagsasabing tama, press 1! Aktao kamera. Ito na. Ko kasi Martin eh. Nawala yata yung mga Martinico. si Jojo Chavez ayaw pumindot nanto. Grabe mga kababayan ayan puro 1. Oy, wala bang pipindot nanto dyan? Sige na, kampihan nyo kahit ngayon lang. Hindi. Real talk to, mga kababayan ko. Sa isang organisasyon, alam nyo to, na ang leader dapat alam niya yung mga kurakot. Kaya nga ang Pangulo nalaman eh. Isipin nyo, mga kababayan ko. Simplihan natin, sabi ko nga. Ang Pangulo, nalaman niya ang katotohanan
na maraming krok sa gobyerno. Tama? Anong ginawa ni Pangulo? Binunyag ito. Bakit naunahan pa si Martin Romualdez na magbunyag ng mga magnanakaw sa Kongreso, gayong mga kababayan, ang Pangulo ang nauna pa sa kanya? Sipin nyo, tapos siya mismo, katabi niya sa upuan, hindi niya alam na nagnanakaw. Diyos ko. Tuloy. Lakso na aabot sa milyon-milyong piso ang hinihingi ng Diskaya Patriarch sa mga mambabatas. Kita nyo, milyong piso ang in-advance ng mga kasama mo, Martin, sa Kongreso. Diba? Magturoan kayo dyan kung sino-sino to. Diba? Magturoan kayo, sino? Oh, sino sa atin dito? Diba? Hindi mo alam? Paano ka matatawag na Mr. Epektibo? Kung yung organisasyon mo, hindi mo alam kung sino yung mga magnanakaw, ano? Siyempre, kung nakikita sa iyo na nagnanakaw ka, abay, sabi nga nila, follow the leader. Kaya sinundang ka nung mga nandiyan dyan na kasama mo sa Kongreso. Ito lang. Ayaw nyo? Ayaw nyo ng real talk? Diba? E di pangatwiranan ninyo. Sabihin nyo na natutulog lang lagi si Martin kaya hindi niya alam. Diba? Kaya hindi niya alam na nagnanakaw yung mga congressman na nandyan kasi natutulog lang lagi, nagpapalaki ng tiyan. Oh! Ayun! Mauunawaan ko na. Aminin nyo na si Martin natutulog lang kaya wala siyang alam sa mga nangyayari sa mga kasamahan niyang mga congressman. Tao ka niya! Pasok! Para burahin ang kanilang pangalan sa lista. Kita nyo, blackmail ito. Hey! Oy, yung mga congressman. Sabihin mo na, Martin, yung mga congressman na mga nag-advance kay Curly Diskaya, ibalik na nila yung mga pera. O kaya, diretso. Kay Pangulong Bongbong Marcos para maibalik sa pondo ng bayan. Hindi rin daw ligtas ang mga DPWH official at regional directors. Paano naman mga kababayan ko, yung mga naging leader dyan mula kay Digong, hanggang kay Bunuan? Kita nyo, nasasangkot. Saan? Siya pangungulimbat din ng kwarta. Ang nangyari, minana, sa panahon ni Digong ni Bunuan, itinuloy lang. Minana kay Mark Villar, yung pagnanakaw, alangan si Mark Villar lang. Abay, pati rin si Bunuan. Kaya yung mga tauhan dyan, mga kababayan, ayan, sino ang unang mga nadiskubre? Sila Bernardo, sila Cabral na tumalon doon sa bangin. Diba? Mga kababayan ko, ayun, mga nakonsensya, mga hayop na yan. Tuloy. Na hinuhututan din ng aabot sa 30 to 40 million pesos. Grabe mga kababayan, hinuhut-hutan din pala si Diskaya ng mga taga DPWH. Totoo naman. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan ko, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, dito na diskubre. Sa panahon ni Digong, wala, tahimik yung si Digong. At sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagbunyag, hindi ako. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbunyag ng lahat ng ito. Hindi si Martin, hindi si Saldico, hindi si Bonoan, hindi po si Bernardo, at kahit na sino pang mga congressman. Wala. Kahit pa mga senador, walang nagbunyag niyan maliban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga ang tanong ko kay Chis Escudero, isa ka pa, hindi mo alam na nagnanakaw si Villanueva, si Bong Revilla, at si Jinggoy Estrada? Isama nyo pa si Nancy Binay. Bakit hindi nyo alam yan?
Kasi pati kayo nagnanakaw. Utang. Diba? Ito, pare-parehas yan. Sana man lang hangaan ko si Martin Romualdez kung tumulong na nagbunyag ng pagnanakaw sa gobyerno. Bakit? Ang tanong ko, mula nang binunyag ni Pangulo ito, common sense lang, ano? Ang tanong ko, mula nang binunyag ni Pangulo ito, may narinig na ba kayo na tinuro si Martin Romualdez na siyang magnanakaw? Tao ka kaya! Sige nga, tama. Hindi ka na nga nagbunyag, inaasahan namin, ako lalo, inaasahan ko na sana magsalita ka, ituro mo yung mga kasama mo dyan kung sino-sino yung mga nagnanakaw. Ang tanong ko, bakit tahimik to? Itong dating bundat na bundat. Sige nga, paki-explain nga. Para matauhan yung mga Martinico. Nakatulad ni Jojo Chavez. Di ba? Sipin nyo maigi. Oo nga, bakit kaya? Pangulong Bongbong Marcos. Abay, pinanggigilin na ng lahat. Pinagtutulungan na ng mga sindikato sa gobyerno. Bakit itong si Martin, hindi man lang magsalita, sabihin lang. Ang totoong magnanakaw ay si Saldico. Bakit hindi niya masabi? Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba kayo nag-iisip? Tao ka kaya! Diba? Sorry ka, Jojo Chavez, ha? Binigla mo ako ng gising. Ayan, tuloy. Sige. Real talk tayo. Sipin nyo maigi yung sinasabi ko. Common sense lang naman to, simplihan natin. Huwag na nating masyadong komplikaduhin. Simpleng-simple lang unawain. Oo. Bakit? Ang tanong ko, hanggang ngayon, nagkagulo na't lahat-lahat, nangayayat na silang dalawa ni Saldico, butot balat na nga silang dalawa. Abay, hindi pa rin sila nagsasalita. Ang tinuturo pa rin ni Saldico, sino? Si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez. Ano? Di yung alagad mo lang yung mga nagsasalita para sa'yo. Hindi katulad ni Pangulo, mga kababayan ko. Siya, kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos nagsasalita. Si Pangulong Bongbong Marcos nagre-report. Yung Martin Romualdez, nasaan? Gamitin natin yung salita ni Jojo Chavez, yung auntie ni Jojo Chavez. Nasaan ka? Nasaan ka, Martin Romualdez? Tao ka kaya! Tama, mali. Diba? Nasaan ka? Nasaan ka? Ang haba ng tulog ko, mga kababayan. Kaya, alam nyo naman ako, kapag kamaayos ang tulog ko, hyper na hyper ako. Palag kayo. Isipin nyo, mga kababayan, isipin nyo maigi yung sinasabi ko. Sabi nga ni Mima, kapag dumating ang pagkakataon, si Mike Cervera lang ang may kredibilidad. Tao ka kaya! Diba? Sabi doon sa Bingador ni Mima, pagka totoo lahat itong mga issue, si Boss Mike Cervera lang ang may kredibilidad. Tao ka kaya! Diba? Mukhang pwede na tayong tumigil sa pagla-live, Kotang-kota na tayo, mga kababayan, Kotang-kota na. Ay, ako'y gusto ko lang mamulat kayo at gusto ko lang maunawaan nyo ko.
At gusto ko lang malaman nyo kung saan ako nanggagaling. Doon lang naman mga kababayan, iisipin lang natin maigi. Ha? Tignan nyo mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagbubunyag. Di ba ga? Kailangan di ba ikaw mismo nakasama sa Kongreso ang dapat nagbubunyag yan, lalong-lalo na ikaw ang leader nila dyan, Martin Romualdez. Bakit si Pangulo pa ang nagsasalita? Nag-aantay kami na magsalita ka man lang sana at ituro mo yung mga kasama mo, mga nagnanakaw dyan. Bakit hindi ka nagsasalita? Okay na. Di ba? Ano? Our beloved Boss Mike Cervera